الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay dadako na po tayo sa Aralin 8 at nandito na tayo ngayon sa pagdarasal o sa mga batas ng pagsasagawa ng sala. Ang pagsamba sa Allah sa pamagitan ng mga partikular na gawain at mga salitang bibigkasin na magsisimula sa takbir at tatapusin ng taslim. Yan po ang definition ng pagsasagawa ng sala ayon sa batas ng Islam. Ibig sabihin ito ay ang pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng particular. Ibig sabihin may mga gawain dito na hindi mo pwedeng dagdagan at hindi mo pwedeng bawasan. Maliban sa mga lugar kung saan ay mayroon ditong itinuro ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede kang manalangin. At mayroon ditong mga particular na ginagawa at particular na binibigkas. Kung saan nagsisimula sa takbir o takbiratul ihram at natatapos ito kapag ikaw ay nagtaslim o nagsabi ng Assalamualaikum warahmatullah. Ang kahalagahan ng sala, ang sala ay napakataas at napakalaking antas sa Islam dahil ito ang pangalawang haligi ng Islam pagkatapos ng Shahadatain. So ito yung pangalawang haligi ng Islam. Ito ay haligi ng Islam at mawawalang kabuluhan ng pagiging Muslim ng isang tao kung wala ito. Dahil sa kahalagahan nito, ay ipinag-utos ng Allah mula sa langit sa gabi ng Laylat al-Isra wal Mi'raj na kung saan ang sugo ng Allah ay umakyat pa sa langit. Naiulat ni Umar o ni Ibn Umar radiyallahu anhuma mula sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, binuo ang Islam ng 5 haligi. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah at ang pagtatag ng pagdarasal o ang pagsasagawa ng pagdarasal at ang pagbibigay ng obligadong kawanggawa at ang pagsasagawa ng Hajj at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yan po. So, alam niyo mga kapatid, bilang karagdagang kaalaman sa inyo, itong sala, sa lahat ng ipinag-utos sa atin, ito yung pinakamabigat. Itong pinakamabigat yung sala. Kasi kahit ano pa pong karamdaman, kahit ano pang mayroon kayo, maliban sa mga babae na mayroong regla, ay talagang hindi po tayo exempted na iwan to. May sakit ka, magsala ka na nakatayo, o nakaupo, o nakatagilid, o anumang kalagayan, talagang isasagawa po talaga natin ang sala. Ganun po kabigat yung sala na ito. Hindi ka makapagwudu, may paraan. Hindi ka makatayo, may paraan. Basta may sagawa mo ang sala. Ganyan po kabigat ang utos sa atin. At alam natin na itong sala na ito ay isa sa palatandaan na ikaw ay Muslim. Dahil hindi natin malalaman na Muslim ang isang tao kung hindi naman nagsasala. Kasi kung halimbawa lahat sila nasa market, nasa mall, 24 hours man naman ba titingnan mo sila, paano malalaman na ang isa sa kanila ay Muslim kung hindi dumating ang sala at puputulin ang pagkikipag-usap o mga transaksyon na ginagawa at magsasagawa siya ng sala. Ang batas para sa sala. Ang sala ay tungkulin na ipinag-utos ng Allah sa kanyang mga alipin at sino man ang tumangging magdasal na sinasadya o nagpabaya, sanhi ng katamaran ay may ituturing na isang hindi mananampalataya o isang kafir. So ito po yung pananaw ng ilan sa mga ulama natin. Ito ang sinang-ayunan nila Sheikh bin Baz at nila Sheikh Al-Uthaymin at ilan sa mga huling mga eskolar natin na ang taong iniwanan niya ang sala dahil sa katamaran ay maituturing siya na kafir. Ibig sabihin, labas siya sa Islam. Kung siya ay hindi magsasagawa ng tauba o pagsisisi ay tunay nga na siya ay isang kafir batay sa sinabi ng sugo ng Allah. Ang pagitan natin at ng mga di mananampalataya ay ang sala. Sino man ang di magsagawa nito ay tunay na nakagawa ng isang kufr. Subhanallah mga kapatid, nakakalungkot. Ito po ang pananaw ng ilan sa mga ulama na ang sala, ang pag-iwan ng sala dahil lang sa katamaran ay nagiging kafir na po. Pero ang karamihan siyempre sa mga ulama, kapag ang tao na yan ay naniniwala pa rin na ang sala ay obligado, kaya lang hindi niya naisagawa yung sala o hindi niya isinasagawa yung sala dahil sa katamaran ay hindi pa naman doon siya kafir. Pero nakagawa siya ng malaking kasalanan. At ang mga sahaba, kanilang sinabi, wala kaming nakikita
na gawain na kung saan kapag kainiwanan mo ito ay matatawag ito na kufr, maliban sa salah. Ibig sabihin, lahat ng gawain kapag kainiwan mo ay may tuturing ka ng kafir, wala silang alam maliban sa salah. So ganito po kabigat. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Anong dahilan? Ba't kayo nahulog sa impyerno? So ang sasagot nila, "Lam nakum minal musallin." Hindi kami napabilang sa kanilang mga nagsasala. At ito pa po mga kapatid, yun nga nagsasala nga tapos hindi isinasagawa yung sala sa takdang oras nga, napupunta pa sa impyerno Paano pa kaya yung hindi na nagsasala? Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatin sahun. Mahuhulog sa impyerno, o mapapahamak na, o mahuhulog sa bangin sa impyerno, ang silang mga nagsasagawa ng sala, na kapag kayo tinayo nilang sala, ay hindi na po sa takdang oras nito. May kasamang katamaran, at hindi na po sa takdang oras nito. Nagsasala na po yun, paano pa kaya yung hindi nagsasala? Kanino ipinag-utos ang sala bilang isang obligadong tungkulin? Ipinag-utos ang sala bilang isang obligadong tungkulin sa Muslim na nasa tamang gulang. So, kapag ikaw ay nasa tamang gulang, nasa matinong pag-iisip, lalaki man o babae, ay naobligahan na turuan na po silang magsagawa ng sala. At magsisimula ang pagtuturo sa bata sa edad na 7 taon. Dapat po kapag ang anak ninyo ay umabot na po sa 7 taon, iutos na po yan sa kanila na kailangan na nilang magsagawa ng sala. At kapag sila ay sumapit na sa 10 taong gulang, ay paluin na sila kung tumangging magsagawa ng sala. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, utusan ninyo ang inyong mga anak na magsala sa gulang na 7 taon, at kung sila ay umabot na sa 10 taon, ay paluin na sila kung tumangging magsala at paghiwalayin ninyo sila sa pagtulog. Halimbawa, kung ang edad ng inyong mga anak na babae at lalaki ay nasa 10 taon na po ang edad, ay paghiwalayin na po sila ng higaan. Yan po. At ipalo na po sa kanila ang pagsasagawa ng sala kapag hindi po nila ito isinagawa. So, dapat paluin nyo na po yung mga anak ninyo. Pero wag lang po yung malakas masyado. Yung pagpalo na bilang pagbibigay aral sa bata para isagawa niya ang sala. So, ganito po kabigat mga kapatid. Dapat po, sanayin po ninyo ang inyong anak na bata pa po kasi parang puno po yan Ang puno, kapag katutubo lang po niyan, madali po siyang straight. Pero kapag hinayaan mo siyang hindi po siya matuwid at lumaki na po yan, ay mahirap na pong ituwid ang puno. Ibig sabihin, pag tinuwid mo yung puno at malaki na, mapuputol na po. Ibig sabihin, hindi na po makikinig yan. Hindi ka na niya susundin. Yan. So kaya payo ko sa aking sarili at sa mga magulang na kagaya ko at sa may mga anak at may mga kapatid, dapat po, bata pa lang yung kapatid ninyo, ang anak ninyo, o ang kamag-anak ninyo, iutos nyo na po sa kanila ang sala. At dapat sa magulang, huwag masyadong pairalin yung awa. Naawa ko sa anak ko. Subhanallah kapatid. Anong naawa? Naawa ka sa kanya? Dito sa mundo, sa kabilang buhay, hindi ka naawa na siya mapapunta sa impyerno? Isipin mo kapatid. Sa pananampalatayang Islam, brothers and sisters, hindi ka naawa sa kanya na siya mapunta sa impyerno? Gusto mo ikaw lang ang may liligtas ng sarili? Tapos yung anak mo ayaw mong iligtas dahil naawa ka sa kanya? Dahil mahal mo siya? Ang pagmamahal, ilagay po natin sa tama. Ang tunay na pagmamahal, ituwid mo ang kapatid mo, tulungan mo siya na makapasok sa paraiso. Tulungan mo siya na mailayo sa impyerno. Hindi ang tunay na pagmamahal, hayaan mo siyang naglalaro ng ML, Mobile Legend, hayaan mo siyang mag-basketball na lang, hayaan mo siyang kahit anong gusto niya dahil sobrang mahal mo. Hindi po yan ang pagmamahal kapatid. Ang tunay na pagmamahal sa magulang, o pagmamahal sa kamag-anak, pagmamahal sa mga bata, pagmamahal sa mga anak, huwag natin silang hayaang maligaw. Opo. Gusto mo bang mapasok sila sa impyerno? At pababayaan mo sila? Huwag kapatid. Maawa tayo sa mga bata. Paglaki nila, sila ang unang-unang gantimpala natin na kapag tayo ay namatay na, isa yan sa gantimpala na makakarating sa atin sa libingan, ang gawain ng ating mga anak, ang panalangin nila para sa atin. Yan. So, huwag nating hayaan na sila ay lumaki na hindi po nagsasala. Kasi ito po yung nangyayari ngayon. Bakit yung mga bata hindi po nagsasala? Dahil po sa magulang. Wala namang bata na pag tinuruan ay magiging pasaway. Bihira lang po yung mangyayaring ganun. Ang madalas po, kung ano po yung tinuro mo sa bata, ano po yung pinalakhan mo sa kanya, yan po ang susundin niya. So, napakabigat po ng sala. At alam niyo ba ang sala natin?
5 lang naman ang sala natin eh. Nung umakyat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, ang utos sa kanya ay 50 sala. Subhanallah, 50 sala. Pero binawasan sa atin para maging magaan. Pero ang gantimpala niya ay 50 pa rin, 5 sala, pero ang gantimpala ay 50 pa rin. Sa bawat isang sala, 10 ang gantimpala. Huwag po natin pagpaliban mga kapatid ng sala. Gaano man tayo ka-busy, gaano man tayo kaabala, gaano man tayo kadaming trabaho, huwag mong kalimutan ang sala. Ang trabaho mo na yan, iiwanan mo yan. Yung pinagkakaabalahan mo na yan, iiwanan mo na yan. Ang kayamanan mo na yan, iiwanan mo yan. Anong madadala mo sa libingan? Ang sala mo. Anong unang itatanong sa'yo sa kabilang buhay? Ang sala mo. Kaya pagka naayos ang sala mo, pinabuti mo ang sala mo, ginawa mo ito sa takdang oras, madadamay lahat na matatanggap. Pag nasira yan, lahat ng gawain mo masisira din. So, huwag nating hayaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ipagwalang bahala natin ang sala. Ito po nakakalungkot eh. Sa dami ng Muslim, sa dami ng masjid, wala nagsasala. Dahil hindi nila alam ang kahalagahan ng sala. Hindi nila alam na unang-unang itatanong ito sa tao sa kabilang buhay. Kaya huwag nating hayaan na hindi natin masasagot ang katanungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Turuan po ninyo mga kapatid, mga nanay, mga tatay, turuan po ninyo ang inyong anak. Gusto mo ba na maging dahilan na yung anak mo ang hihila sa'yo papunta sa impyerno? Hindi naman pwedeng papasok ka sa paraiso tapos ipinagkatiwala sa'yo ng Allah ang anak mo na hindi mo sila tinuruan. Pinabayaan mo sila. Kullukum ra'in o kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat kayo may pinagkatiwala sa inyo. Ipinagkatiwala sa iyo ang mga anak mo mga kapatid. Kapag pinabayaan mo yan, kinuha mo ang luho niya, binigay mo ang kanyang luho, hinayaan mo siya, tandaan mo, kahit na ikaw ay nagdarasal, gumagawa ng kabutihan, dahil sa pagpapabaya mo sa anak mo na yan, at hindi mo siya tinuruan, tatanong siya sa kabilang buhay. Pero kung tinuruan mo siya, ginawa mo na lahat, pero hindi pa rin sumunod, wala na po kayo, wala na po doon. Basta importante, nagawa po natin ang ating obligasyon, at naituro na po natin sa kanya ang tamang aral ng Islam, kaya lang hindi talaga siya sumunod, so ligtas na po tayo doon. Ang hindi po ligtas ay alam niya ang tama pero pinabayaan pa rin niya ang kanyang anak. Hindi niya tinuruan. So huwag natin ipagwalang bahala mga kapatid ang sala na ito. Napakabigat ang sala na ito. At karagdagan pa dito, yung mga sunna na sala, dalasan po natin. Yung mga sunnatul rawatib, sunnatul wudu, tahiyatul masjid, at iba pang mga sunna na sala, tahajjud. Diyan po kukunin ang pambayad. Anumang sala na naiwan at napabayaan mula sa mga obligadong sala, ay ang pambabayad diyan, pangtakip butas diyan ay ang mga sunna na sala. Huwag lang po tayo nakafocus sa mga obligado din, alis na agad. Pagkatapos magsala, alis na. Pasok sa masjid, ikama. Pagkatapos sala, alis. Ganun na lang yung routine ng buhay, yung routine ng pagsasala. Hindi po, gawin po natin yung mga sunnatul rawatib, yung mga karagdagang mga sunna, kasi pambayad po yan sa mga anumang sala na naiwanan natin. Okay, so ngayon, papasok tayo sa mga kondisyon ng sala. Ibig sabihin, mga kondisyon upang maging obligado ang sala sa isang tao. Mayroong siyam na kondisyon ng sala na kung wala ang mga ito ay hindi magiging katanggap-tanggap ang sala. Una, dapat Muslim. Ibig sabihin, hindi maaaring magsagawa ng sala ang hindi Muslim. Kasama sa kondisyon ng pagtanggap ng gawa ang pananampalataya sa Allah. Dahil dito, ang sala ng isang hindi Muslim ay hindi katanggap-tanggap. Kahit na mamatay pa siya, magkasugat-sugat ang kanyang noo sa kakapagkakapatira pa, kung hindi naman siya Muslim, hindi po tatanggapin ang kanyang sala. Pangalawa, al-aql. Ano yung ibig sabihin na al-aql? Ang matinong pag-iisip. Hindi matatanggap ang sala ng isang taong wala sa katinuan. Ibig sabihin yung baliw, yung wala sa matinong pag-iisip at nagsala, hindi po tanggap ang kanyang sala. Pangatlo, at-tamyiz, nasa tamang gulang. Kaya hindi matatanggap ang sala ng batang maliit hanggat hindi umabot sa tamang gulang. Actually mga kapatid, yung edad na 7 to 10 years old, hindi pa po ibig sabihin na sila po ay kukwintahin na po ang kanilang gawain. Ang tamang edad po na magsisimula po talagang mga kautusan ng batas ng Islam sa kanila ay kapag umabot na po ang kanilang edad sa 15, 15 taon. Yung 7 at saka 10, yan po yung pagtuturo lamang sa kanila. Pero yung
kautusan na po ng mga batas ng Islam ay magsisimula po sa edad na 15. Pero kung dumating ang kanyang regla, si sister, ng mas maaga sa 15, o kaya si brother ay may lumabas na sa kanyang similya, o kaya sa kay babae may lumabas na sa kanyang egg cell, ika nga, o kaya ay mayroon ng tumubo na buhok sa masilang bahagi ng kanilang katawan, yung tinatawag nilang pubic hair. So yan po ay tanda na po na sila po ay dalaga o binata na. Pag hindi pa po nakita mga yan, pag umabot na sila ng 15, sila po ay ganap ng dalaga at binata. So nasa tamang gulang, pangatlo, kaya hindi matatanggap ang sala ng batang maliit hanggat hindi umabot sa tamang gulang. So yung sala nila, may gantimpala yung magulang doon, pero hindi pa po obligado sa kanilang sala. Sinasali na po sila sa edad na 7 to 10. Pang-apat, at tahara min al-hadath. Dapat ikaw ay malinis mula sa hadath, kaya hindi matatanggap ang sala ng mayroong hadas hanggat hindi nakapaghugas. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng isa sa inyo kung mayroon siyang hadath hanggat hindi siya nakapaghugas o nakapagwudu. Ang taong mayroong hadas ay yaong mga walang bisa ang kanilang wudu, sanhin ng pagdumi, pag-ihi at iba pang nakakawalang bisa ng wudu. Ang ibig sabihin ng hadath, ito po yung gawain na kapag nangyari sa iyo ay masisira ang iyong wudu, kagaya ng pagdumi, pag-ihi at iba pang nakakasira ng wudu. Kaya dapat kung sakali man na mangyari sa iyo ang hadath o nakakasira ng wudu, ay maghugas po kayo sa masilang bahagi ng katawan and then magwudu. Kung naman nasira ito sa pamagitan ng pagtulog o pagkain ng karne ng kamilyo, so magwudu lang po kayo. Magwudu lang po kayo. Panglima, na kondisyon upang matanggap ang ating sala at tahara minan najasa. Kalinisan mula sa marumi. At kinakailangan linisan ang maruruming nasa katawan, damit, lugar at kung saan isasagawang pagsasala. So yung damit natin, yung lugar kung saan natin isasagawa yung sala, dapat po malinis. Okay? Kung sakali nagsala tayo, pagkatapos ng sala, saka natin naalala na marumi pala ang damit natin, marumi pala yung suot natin, saka natin naalala after ng sala, tanggap ang ating sala. Tanggap po. Pero kung sakali na naalala mo sa loob ng sala, kung kaya mong tanggalin yun, tanggalin mo. Kung hindi kayang tanggalin, umalis po kayo at palitan po ninyo ang inyong suot. Okay? Kung naman nakalimutan mo magwudu at naalala mo ito after ng sala, na hindi ka pala nakapagwudu, hindi po tanggap ang inyong sala. So dapat po ulitin po ninyo magwudu, ay magwudu po kayo at magsala po kayo ulit. Yan po ang pagkakaiba ng marumi ang suot sa hindi nakapagwudu. Kasi ang marumi ang suot at naalala niya after ng sala, tanggap ang sala. Pero kung hindi nakapagwudu, naalala niya after sala, hindi po tanggap ang kanyang sala. Dapat siyang magwudu at magsagawa ng sala ulit. Pang-anim, dukhulul waqt. Itinakdang oras ng sala. Hindi maaari magsala bago dumating ang oras ng sala. Ipinagbabawal din na isagawa sa huling panahon nito kung sakaling walang katanggap-tanggap na dahilan. Sinabi ng Allah, katotohanan, ang sala ay mayroong panahong itinakda para sa mga mananampalataya. Hindi pwede na magsala ka na hindi pa po oras ng sala. Halimbawa, nagmamadali po kayo. Halimbawa, ang Fajr po ay alas 4. Nagsala ka na before alas 4 dahil gusto mong makaabot sa trabaho. Hindi po tanggap ang sala mo. O kaya ang Duhur, alas 12, tapos nagsala ka ng 11:30 o bago pumasok yung oras ng sala, hindi po tanggap ang inyong sala. Magsala po tayo pagpasok ng oras ng sala. Sa mga kababaihan, pagkatapos ng pagkatapos ng adan, pwede na po kayo magsala. Sa aming kalalakihan, hihintayin po namin na mag-iqama sa masjid maliban sa may mga mabibigat na dahilan. Kasi kayo mga kababaihan, pagkatapos ng adan, pwede na po kayo magsala. Okay? Pero ipinagbabawal po na abutan tayo ng susunod na sala at hindi pa tayo nakapagsala. Kay sister, walang problema. Halimbawa, pag iakama na sa masjid, hindi pa siya makapagsala, okay lang po yun. Hanggat hindi pa po darating ang asar, halimbawa, duhur, hanggat hindi pa po papasok ang asar, pwede pa kayo magsala. Pero wag niyo pong hintayin na malapit na po ang oras ng asar, saka po kayo magsasala. Kasi hindi po maganda yun. Pagpapaliban po sa asala yun. Pero kung malayo pa naman, isang oras, 30 minutes pa yung asar, pwede pa kayo magsala. Kasi mas malawak po ang oras ng mga babae kaysa sa aming mga lalaki. Kasi kami mga lalaki, susunod po kami sa pagsasagawa po ng sala sa masjid. Kami po, pagkatapos ng adan, hindi pa kami magsasala kasi meron po kaming jamaah. Kayo mga kababaihan, pagkatapos ng adan, ay pwede na po kayo agad magsala. Yan po pagkakaiba natin. Okay, so dapat magsala po tayo sa takdang oras kasi hindi po tanggap ang sala kapag nagsala tayo na hindi pa po pumasok ang oras ng sala.
Pangpito, satrul aura. Kinakailangan takpan ng aura. Ang aura ng mga lalaki ay magmula sa kanyang pusod hanggang sa kanyang tuhod. Ibig sabihin, pagka natakpan ang ating tuhod at pusod, tanggap po ang ating sala. Pero dapat po, wag naman yun lang suot natin, nakatuwalya. Meron kasi baka mamaya, nakatuwalya ka lang, haharap ka sa Allah, tapos ganun ang suot mo. Pero, ang tanong, kung tanggap ang sala, tanggap po. Halimbawa, nakatuwalya ako, natakpan yung pusod ko at natakpan yung tuhod ko at nagsala ako na ganun, tanggap po yung sala. Pero, hindi po kaaya-aya na ganun lang suot natin sa harapan ng Allah. At ang aura ng mga babae ay ang lahat ng kanyang katawan maliban sa kanyang mukha at dalawang palad sa pagsasagawa ng sala. So sa babae naman, ay kinakailangan ninyong takpan ang inyong mukha at huwag po kayong magninikab. Okay? At huwag po kayong magugwantis. Kasi hindi po kaaya-aya ang babae na nakanikab habang siya nagsasalat na pagkasunduan po yan ng mga ulama. At ang pangwalo ay istiqbal ng qibla. Ang pagharap sa qibla o sa Kaaba tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Iharap mo ang iyong mukha sa Masjidil Haram pag isagawa mo ang sala. Kapag ang taong nagsasagawa ng sala ay nasa loob ng Masjidil Haram, ay kailangang humarap siya sa Kaaba. Kung saan po yung Kaaba, yung kwadradong lugar, dapat doon tayo nakaharap kung nandun tayo sa lugar. Kapag siya ay malayo, haharap lamang siya sa bandang kibla. Halimbawa, napakalayo natin sa Makkah, sa Pilipinas. Hindi naman 100% matutumbok mo yan. Ibig sabihin, kahit konti, hindi naman 100% talaga magkakapareho yung direksyon natin. Halimbawa, wala po kayong tanda kung paano po malalaman ng kibla. So, ang gagawin nyo, Qibla Finder. O kaya i-download nyo, o kaya i-type nyo po sa Google na kung saan banda ang kibla, o kaya ay magtanong-tanong kayo. Kung wala na pong makakasagot, wala kang internet, walang sasagot sa tanong mo, kung saan banda ang kibla, magsala ka po sa kalagayan na kahit saan na po kayo nakaharap. Tanggap po ang inyong sala. Ngayon, sabi mo, baka hindi po sakto na dito po yung kibla. Hindi po magiging sakto yan. Kasi malayo po tayo sa Kaaba. Opo, malayo po tayo sa Kaaba. So, kabilang po yan sa haligi ng sala. O ng kondisyon ng pagkatanggap ng sala. Dapat po nakaharap sa kibla. Kasi pag nagsala ka na, hindi ka humarap sa kibla at sinadya mo, hindi po tanggap ang sala. At ang panghuli na kondisyon ay ang niya. Isa puso na siya ay magsasagawa ng isang pagdarasal ng duhur, halimbawa asar, gayon din. Ang ibang dasal batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katunayan, lahat ng gawain ay nakasalalay sa layunin at lahat ng bagay na may ruong layunin. At ang layunin ay kinakailangan isa puso at hindi binibigkas dahil ang pagbigkas nito ay bid'ah at labag sa batas ng Islam. Ano, magsala ko ng witr, magsala ko ng duhur, magsala ko ng asar, hindi mo na kailangan bigkasin. Usalli arba rakati al-duhri mustaqbil al-qiblati. Hindi mo na kailangan bigkasin, kapatid. Ang intention po ay hindi po kinakailangan bigkasin. Yan po ay gawain ng puso at alam na po ng Allah yan. Okay? So ngayon, papasok tayo sa mga oras ng sala. So ang mga oras ng sala, meron tayong 5 sala, ang Fajr, ang Duhur, ang Asar, ang Maghrib at ang Isha. Ito po, ang kanilang oras kahit wala pong relo, ang pangmadaling araw na dasal, nagsisimula sa pagbukang liwayway hanggang sa pagsikat ng araw. Yan pong oras niya. Duhur, ang pangtanghaling dasal na magsisimula pagkatapos ng tanghaling tapat hanggang sa ang anino ay isang bagay ay kasing sukat nito. So magtatapos ang duhur kapag ang araw ay tuluyan ng bumaba at nagkaroon ka na ng konting anino at magtatapos ito kapag kapantay mo na ang anino mo. At papasok na po yung asar kapantay mo na yung anino mo. Yung pagkapantay mo ng anino mo, papasok na po yung asar at magsisimula pagkatapos ng duhur hanggang sa ang anino ng isang bagay ay kasing sukat nito ng 2 bahagi. So kapag na yung anino mo ay kasing sukat mo ng 2 bahagi, na i-multiply mo yung sukat mo, yung height mo doon sa anino, tapos na po yung oras ng asar. Hanggang dyan lang po ang oras ng asar. Ngayon, papasok na naman ang Maghrib paglubog ng araw. Okay, paglubog ng araw, magsisimula na po ang pagpasok ng sala ng Maghrib hanggang sa maglaho ang pamumula sa langit. So, ibig sabihin, hanggat pula ang kalawakan, paglubog ng araw, hanggat pula pa ang kalawakan, oras pa po ng Maghrib yan. Then, pagka dumilim na po ang kalawakan, papasok na po ang oras ng Isha. Panggabing dasal. Magsisimula sa paglaho ng pamumula sa langit at pagkalat ng dilim hanggat sa hating gabi. So, ang Isha ay mas malawak po ito na sala. Kasi kung tutuusin, ang Isha ay hanggat hindi pa po papasok ang Fajr, oras pa po ng Isha yan. Pero hindi po kaaya-aya na
hihigit na po kayo sa hating gabi at hindi pa po kayo magsasagawa ng isya. At ang totoo, pinakamaina po kung kaya natin isagawa ang isya ipagpapaliban. Kaso lang, may jamaa po ang kalalakihan. Kaya kami po ay magsasala na mas maaga. Yung mga kababaihan, pwede niyo pong isagawa ang isya ng alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, pwede niyo pong isagawa ang isya at yan pong mainam na oras niyo kung hindi po kayo mahihirapan at hindi po kayo aantukin. Pagka kumalat na po ang kadiliman o kaya madilim na po yung kalawakan, nawala na po yung pula, pumasok na po ang isya. Hanggat sa kalagitnaan po ng gabi, ang oras po ng isya. So inshallah mga kapatid ay naunawaan po ninyo ng mabuti ang mga batas na may kaugnayan po sa sala. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.